Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin. Pag-uusapan natin dito yung National ID na kung saan ginastos nito ng 28 billion. Pero ang tanong nakakarating na ba sa inyo yung mga ID? I mean, yung ID card ha, hindi yung papel. So, marami sa mga kababayan natin, ang mga national ID nila ay mga nasa-print lang sa papel. Diba? So, pag-usapan natin itong reaksyon ni Banat Bay at ni Senator Rapi Tulfo tungkol dito sa national ID na binadgetan ng 28 million pesos. Pakinggan natin si Banat Bay at si Senator Rapi Tulfo. May budget po na 28 billion and it started back in 2018 and hanggang ngayon hindi pa rin po natatapos. Ang akin lang po pinagtataka, inarbor niyo po sa PSA yung pagpapagawa, pag-a-assign, kung pagbibigyan ng task, kung sino po yung gagawin national ID. Na matapos niyo po ma-arbor, sinab-contract niyo po sa isang company. And nung matapos po may subcontract, ngayon, sa palagitnaan, nagkagewang-gewang na po yung paggawa ng ID, nagkaroon ng problema, and from my understanding, there are about 20 million na. Simi Kim, salamat po. Na mali ang disenyo, kaya babaguhin. Anong mangyayari dun sa bagong disenyo? Itatapon na lang ba sa basurahan? At ano na lang yon? Kumbaga, wala na yung mga nagawa ng maling ID kasi gagawa kayo ng bagong design or magpapalabas kayo ng corrected design and then yung lumang design and the corrected design, gagawa lang kayo ng konting correction doon. So meron tayong dalawang klaseng disenyo. Please, thank you. would you know about that, Thank you, Deputy Governor? Mr. Chair. I just have some notes that the designs are actually approved by the PhilSys Policy and Pero bago niyan sa pagkasagot na bakit niyo po inarbor sa PSA, di ba dapat PSA na ang maghanap ng agency, government agency na para gumawa ng national ID? Para sa akin, di ba dapat yung National Printing Office ang may capability din? So, bali dito, parang kini-question ni Senator Rapi Tulfo yung bakit kailangan pang isubcon yung pagpiprint ng national ID. Samantalang meron ng kakayanan naman yung ating BSP na mag-print ng ID. So, ang ginawa nila is sinubcon pa nila para daw mapabilis yung pag-release ng ID natin. Or kayo po meron din kayong capability sa BSP, bakit po kinakailangan yung subcon? Senator, the original plan for BSP to print the national ID was ordered by former President Duterte. So it was given to them. But BSP is one of the three printing agencies. You're right, NPO, APO, Wait, Para the original plan for BSP to print the national ID was ordered by former President Duterte. So it was given to them. But BSP is one of the three printing agencies. You're right, NPO, APO, and BSP can actually print. So they are the ones. So bakit sinab-contract pa kung kaya pala i-print ng BSP yung ID? Anong national ID, ba't kinakailangan i-subcon? The ball is back with you, Kasi Deputy ako Governor. hulaan ko, manghula lang ako. Kasi pinapaboran yung isang contractor at mukhang meron natang kumita rito na malaki. Yan. Ito yung punto ni Tulfo dito. Kasi ganito yan. Okay? Originally, BSP daw. Tandaan natin, APO, BSP, tsaka isa pa ang pwedeng mag-print niyan. Kilala ko kasi yung niyan yung isa sa mga basta na meron akong kakilala na nandyan na nagpiprint ng ganito. Meron pa nga silang may bidding yan Sa katunayan, pinakita sa akin yung example niyan, yung passport. Sabi, ganito, ito yung print, this is the way we print. Ito sa akin. Ito po yung ito po yung patapos na si Pangulong Duterte nito. Tapos, ito nga yung isasuggest namin sa susunod daw na government. Sabi ganyan-ganyan. So, nung tinitingnan ko, sabi ko nga, bakit pa iba-iba? At bakit magkakaroon ng ibang
contractor. Akala ko ba, eto na yun. Diyan, lumabas mismo na si Pangulong Duterte na nagsabi, BSP. Bakit ngayon, kumukuha tayo ng iba? Ako, ang hula ko dyan Kaya kumukuha ng ibang contractor para i-print yan. Gaya nga sinabi ni Banat Bay, nung patapos na si Pangulong Duterte, ito yung design. Ngayon, isasubcon nila yan para yung magpiprint na iba, lalagyan nila ng design or any na pwede i-connect dun sa nakaupong presidente ngayon. Kaya siguro ang ginagawa nila, sinasubcon para maiba nga naman yung design, magkaroon naman ng participation yung nakaupong presidente ngayon. Kasi yung passport na sinasabi ni Banat Bay, possible dun, may portion dun na may parang magiging legacy ni Pangulong Duterte. Kaya siguro pinasa. Pero tingnan natin kung ano pa yung pwedeng pang dahilan dito or pwedeng nakikita ni Banat Bay. Na subcontractor. So ang dating kay Tulfo, parang sinasabi niyang, baka naman kasi merong kikita doon sa bagong kontrata. Possible din yon na kaya isinasubcon para may kumita. Walang pinagkaiba yan dito sa sa DPWH. Diba? Itong project na to, hawak ng DPWH. Meron silang hawak na kontraktor. Itong kontraktor, isasubcon pa nila. Parang chap-chap-chapin yung budget para lahat, happy-happy, lahat may kinita. Parang ganito rin na may pagkakaparehas lang. Yun ang kanyang punto doon. Although sinagot naman ni Jokno dito at sinasabi niyang dumaan sa bidding. But again, it doesn't necessarily mean na pag dumaan sa bidding, wala nang kumita. Ang punto nga dito is, bakit pa kailangang ilipat? Yun yung tinatanong. Yun ang hindi sinasagot Tingnan niyo ha. Yeah, Deputy Governor. 28 billion pesos na contract. That's a huge contract. 28 billion yung kontrata. Yung bagong kontrata. Yun ang tanong dyan. Okay? Although, ang sagot ng Jokno, dumaan naman sa bidding. Detalye po kasi hindi ako talagang Who would know in the PSP about this? I would know. Secben. I was governor when that happened, but ganun ba? the decision to have BSP print was the president's decision for BSP. And we have competitive bidding. Yung bidding po yan, competitive bidding. Hindi po binigay lang namin sa... Was there a bidding? There was a bidding by BSP. Was there at nanalo po? Yes, I don't think so. Can we see that? Bidding po yun. Okay. Okay. So ngayon, siyempre, it is hard to prove that. Yan ang senaryo, di ba? It is hard to prove kung pag sinabi na ng gobyerno, dumaan sa bidding, wala tayong magagawa. Di ba? Ganun Ganun na talaga Ako, nakikita ko naman dito, itong mga pinagkakakitaan tong mga itong nanamantala sa gobyerno, ginagamit itong bidding para kumita. Kasi alam na nila paikot-ikot yan Kung mapapansin mo, yung mga contractor dyan, sila rin. Diba? So, ang nangyayari niyan, pwedeng sila nagkukutsabaan. Ngayon, ang scapegoat nila dyan is dumaan sa bidding. Diba? Dapat yan, tingnan nila na sino-sino ba yung mga sumasali dyan sa bidding na yan? At bakit pare-parehas ang nananalo, isang contractor lang. Diba? Sigurado ako dyan, talagang ginagatasan nila yung bidding. Kasi wala na. Tulad yan, pag yan na-check ng COA, kasabihin, tulad niya sinabi, dumaan sa bidding. Wala na silang magawa. Diba? Tingnan mo yung si Senator Rapi Tulfo, tumiklop nung sinabing sa kanya na dumaan daw sa bidding kahit sinabi niya, I don't believe. Pwede bang, parang hinihingi niya yung kopya ng mga bidder kung sino-sino yun. Pero, sinabi lang ni Jok na dumaan sa bidding. Parang, wala na, tapos na ang labang kagad, di ba? Tingnan niyo si Banat Bay, parang sa kanya, wala na magawa dumaan na sa bidding Yun ang sinasabi So, wala talagang walang lumalabas malinis, planchado lahat ng galaw ng
gumagawa ng kalokohan dito sa gobyerno. Pwede bang sabihin na walang kumita dyan? Ito lang ang punto ko dito. Question, bakit hanggang ngayon wala pa? Yun ang una, bakit wala pa yung mga ID? Ilang taon na yan, binadgetan na yan, pero wala pa rin yung mga ID. Ako nga nagkaroon dito sa condo nga lang namin, nagkaroon ng during pandemic pa. Naalala ko noon. During pandemic, doon pinapunta lahat yung mga, kasi tama-tama, walang trabaho, walang opisina. Pinapunta kami doon sa nandun yung statistic para kuha ng ID. Bakit hanggang ngayon wala pa? Ako naman, sa case ko naman, sabay kami ng wife ko kumuha ng national ID. Sa akin dumating na, pero yung sa asawa ko wala pa. So, di ba? Magkasunod lang kami. Ngayon, dumating na yung ID ko, sa asawa ko wala pa. Diba? Parang sinasabi ni Batboy, parehas. Sa kanya, ang dami lang kumuha nung time na yun, pero hanggang ngayon wala pa yung ID nila. Yun ang punto dyan. Kasi kung papatunayan, although, I think Tulfo is accusing someone na merong kumita doon sa bidding kasi ilang billion nga naman yun. Pinalitan ng kontrata. I don't know, baka maybe, I'm not sure kasi putol yung video, baka may alam si Tulfo na bakit ganun kalaki yung paglipat ng kontrata sa printing, di ba? Ang sagot naman ni Joke, no? Hindi, may bidding na naganap. Di ba? Kagaya na sinabi ko kanina, ito, ginagamit na nila yung bidding bilang panangga sa mga kasong pwedeng isampa sa kanila o sa mga question ng mga senador pag tinatanong tungkol sa budget. Basta sinabi nila dumaan sa bidding, tapos na, it's over. Wala na silang magawa. Ngayon, pakikita lang sila dyan ng mga papeles na dumaan yan sa bidding, ang nanalo ang ganitong contractor, ang lowest bid sila. Pero ang totoo niya, pinaboran pa rin yan. Yan ang malaking posibilidad. So, abangan natin itong mga susunod na video tungkol sa National ID. Maraming salamat po.